Ayun. Well, so I'm very thankful. It's really a privilege na makapag-share ako sa inyo ngayon. So unang-una, tama yung sinabi ni Coach Angelo na dati po talaga akong OFW. Ako si Jovi Jacosta. But before anything else, pa-type naman po ako dyan ng I am blessed kasi sobrang blessed po natin. Thank you so much po kay Mentor Tanya Morales, yung founder natin dito, at sa ating co-founder na si Benjun Bonagan, at sa lahat po ng mga RIE councils. Bakit? Sila po yung nag-guide sa atin dito. Sobrang blessed po talaga tayong lahat. So now, okay naman, ang dami ko nang nakitang I am blessed. So allow me to share my screen para mas makilala nyo pa po akong lubusan kung sino tong magandang dilag sa harapan ng screen nyo na nagsasalita. Okay. Ayun, nakikita na naman siguro yung screen ko. Ayun. Yes, I am blessed. So everyone, again, ako nga pala si Jovi Jacosta, former OFW for 14 years, single mother of 3, dominant queen ng Executive Hub, top direct master, incentives qualifier, 100K achiever, and millionaires in the making. O diba? So, next ako, Tek, my life before, nung hindi ko pa nimit yung community natin. Isa po talaga akong dakilang OFW. Kung ikaw po ay Bisaya, kaway-kaway, Bisaya po ako dito, Bisaya, Cebuana talaga, pure. So, naikot ko na po halos yung buong mundo. Kung ikaw ay nasa Saudi, dyan po yung last country ko na na-meet ko tong community na meron tayo. Pero nakapag-Singapore na din ako at nakapag-Hong Kong. O kaway-kaway dyan sa mga kunyang at sa mga kadama. Relate po talaga kayo sa akin kung ikaw ay isang mother. Ako din po ay isang mama, dakilang ina na nangangatulong sa iba't ibang bansa para lang maitaguyod ang pamilya. Kasi hindi naman po ako naniniwala na umalis ka lang, iniwan mo lang yung family mo sa Pilipinas para sa sarili mo lang, 'di ba? Umalis tayo para ako lang sa akin, sabi ko doon sa asawa ko before nung hindi pa siya namatay, abroad ako isang beses lang, pag-uwi ko sure talaga ako magiging okay na yung buhay natin. But it's really so sad to say na hindi pala ganun kadali magiging OFW, guys. Biruin nyo, kung ikaw nasa Riyadh, na-meet ko tong platform na to, kinakain ko for whole 7 years, kobos, indomie at itlog. Oo, masaya ka dahil tuwing lumalabas ka ng bahay mo, may driver ka pa, amo mo pa. Ganon kalupit. Pero pag kumakain kayo sa restaurant kasama yung amo mo, napapaisip mo, ano kang kinakain ng mga anak ko sa Pilipinas? 'Di ba? Sobrang hirap. Araw-araw ang daming itinatawid bilang OFW. Paggising pa lang sa umaga, ayun na, hindi ka na nga makapagsuklay ng buhok mo kasi may inaalagaan ka pang anak na hindi mo naman anak pero pinipil mo na anak para maging bilong ka lang sa kanila dahil inaalagaan mo yun sila, yung buong family, yung amo mo, para lang sa kakapiranggot na sahod mo, my God. Diba, dito ko talaga napaisip nung sobrang hirap na po talaga ako sa pagiging OFW ko. Kaya sabi ko, pag may makita talaga akong opportunity na makasama ko pa yung mga anak ko, talagang igagrab ko yan. Kahit wala pa akong pera, talagang gagawaan ko siya ng paraan. Kaya kung ikaw ngayon nag-iisip ka na ay hindi ko kaya mo yan, kinaya mo nga sa abroad na mag-isa kang bumabangon, mag-isa kang magkakasakit, mag-isa kang magkakaproblema, problema sa Pilipinas, problema mo pa. Tama? Di ba guys? Kaya relate talaga kayo sa akin. Pa-next ako, Tek. Oh, di ba? Nung nasa abroad ako, sawa na kasi ako sa yung ang amo ko lang yung pinapayaman ko. Kasi sobrang proud ng amo ko sa akin kasi napayaman ko siya sa negosyo niya na ako po yung gumagawa. Ako po yung naghirap lahat-lahat na. So, nung na-meet ko si Coach Selpa na senior sa akin yung community na to, shout out sa iyo, salamat ng marami. Sabi ko sa sarili ko, totoo kaya talaga to? Naku, baka mahirapan ako dito kasi nahirapan nga ako sa pagiging abroad ko. So, nung in-explain sa akin ni Coach Dave, yung sistema, grabe yung sistema na pagtutulungan nating lahat, hindi ikaw lang mag-isa. Kaya dito po, na-meet ko din si Mentor Sarah Despi,
nag-usap po kami, talagang sobrang sarap sa pakiramdam na pwede mo palang gawin kung ikaw isang OFW. At ito pa, nung nasa abroad pa ako, may na-meet din ako through video call. Sobrang amazed ako sa taong to kasi OFW din siya before from Damam. Nagdamam din ako before. Kung nakikita niyo dyan sa slides ko, yung mukha ko talaga doon parang nakagano, no? Talaga yung sinasabi ni Coach Roselyn Nara. Shout out po sa iyo. Sobrang salamat po talaga. Bakit? May nabuksan po dun sa pintuan po talaga ng isip ko na pwede pa lang talaga. Bakit hindi ko siya gagawin? Kaya ginawa ko siya talaga kasi alam ko, kahit ikaw siguro pagod ka na magiging OFW, di ba? Yung magsabi ng amo mo, yan labi sa hata akli at tinihada, di ba? Yung kumbaga, sawa na, nakakapagod na. So, sobrang thankful talaga ako sa mga tao na nag-share sa opportunity na to. Kaya kung ikaw ngayon, nandiyan ka, nakikinig ka sa akin, magpapasalamat ka sa coach na nag-send ng link sa'yo. Bakit? Idinamay ka niya para makita mo yung opportunity na sobrang ganda na pwede pong mabago yung buhay mo dito. Pa-next ako, te. Ito yung deepest why ko. Mga anak ko, syempre, kasi biruin nyo guys, sa pagiging OFW ko, naubos na yung oras ko sa kakahanap ng pera para may ipakain, ipaaral sa 3 kong anak na college. Nagawa ko yan mag-isa kasi single mother na ako ngayon. Pero very proud po ako kahit doon ako galing sa pagiging OFW ko, na-meet ko tong platform na to. Kumbaga, nabigyan ako ng ibang na, kailangan ko talagang kumayo dahil sa mga anak ko. May pangarap pa din ako na sana makasama ko pa yung mama ko, maipapa-feel ko pa sa kanya kung gaano kaganda yung buhay po, na hindi ka na po talaga mamroblema, hindi na lumilipas yung oras o yung araw na hindi mo kasama yung buong family mo. Kasi naniniwala po ako na ikaw isang OFW, naririnig mo ako talaga deep inside your heart din. Namimiss mo na din yung family mo, lalo na yung mga anak mo. Kasi ako at my age, aaminin ko po, kailangan ko pa rin talaga ng mama sa gilid ko, sa tabi ko. Sobrang sarap kaya mabuhay na may mama ka sa tabi mo. Paano na lang kaya kung ikaw isang ina, nangungulila ka sa anak mo? I'm pretty sure po, ang anak mo din nangungulila sa'yo. Kailangan nyo yung isa't isa, hindi po sa lahat ng oras is pera-pera lang po tayo. Nangangailangan din tayo ng hug, kiss. Diba? Hindi mo naman yung pwede ipadala sa Pilipinas. Tama? Kaya kailangan mo talagang sipagan para po sa DPSY mo na pwede mong ibigay sa buong family mo. Pa-next po ako, Tep. Kaya nung naisipan ko na, nung nasa abroad pa ako, wow, sobrang ganda pala talaga ng community na to. Kahit ako yung pinaka-negative dati nito, Diyos ko, hindi man ako marunong magsalita. Hindi ko naman alam kung paano gagawin yan, paano ako kikita dyan, baka itakbo lang yung pera ko dyan. Yun talaga yung nasa isip ko before. Pero nung naipakita talaga sa akin ng buong executive hub, napakasarap sa feeling na isunduin ka pa talaga sa airport. Biruin mo, buong executive hub, sinundo po ako sa airport. Ganun po kaganda. Kaya dito po sa negosyo na meron po tayo, pagtutulungan po natin, sobrang daming coaches at mentors po na mag-guide sa'yo dito para lang din matupad mo yung pangarap mo sa buhay mo, pati na po sa buong family mo. Diba? Pa-next po ako, Tek. Kaya sobrang thankful po talaga ako. Kasi nung nandun pa ako sa Riyadh, nakapasok na po ako sa mga Zoom event na Mentor Tanya. Sobrang salamat talaga kasi yung nakausap ko siya, hindi na kami totally nag-usap kasi through Zoom lang naman. Na-amaze talaga ako, sabi ko, gusto ko ang buhay nitong taong to. Kaya pwede pa pala. Sobrang thankful po talaga ako kay Mentor Tanya, kay Mentor Sarah Jane Dispi, at syempre kay Coach Selfa na siya po yung nag-share sa akin ng opportunity na to, at kay Coach Romel, Coach Dave na pinapaintindi niya talaga sa akin yung sistema. Sobrang lupit ng sistema po natin dito. Kung ano yung mga nasa isip mo na kung itatanong mo lang yan kasi lahat yan masasagot po ng mga malulupit nating coaches na andito po sa ating community, sa Royals Academy. Pa-next po ako, Tek. Ayan, so shout out po sa lahat ng Executive Hub family ko. Kay Coach Vince, Coach Ricky, Coach Selfa, Coach Dave, Coach Lorraine, Coach Romel, Coach Ninia at Coach Jerome. Sobrang thankful po talaga kasi kahit roller coaster po yung life namin dito, sobrang sarap mabuhay. Nakasama mo yung family mo na kahit hindi man kayo totally magkadugo,
pero pinagtutulungan nyo talaga na makamit yung isa-isa nyong pangarap sa buhay. Ganun po talaga kasarap, as in sobrang thankful po talaga ako. Pa-next po ako, te, parang nadadala na ako, no? Pero ano talaga, nang dahil po kasi sa kanila, sa mga coaches, sa mga mentors na talagang makakamit mo talaga. Biruin mo, hindi ko alam po kung ano yung ginagawa ko. Basta, ang ginagawa ko lang, pag may sinabi si Coach Dave or si Coach Selpa or even si Mentor Sara and even si Mentor Tanya, nung dumating ako dito sa hub talaga, sabi niya, makinig ka lang talaga at sumunod. Good learning and listening. Yun lang talaga, attitude mo lang talaga ang unang-unang makakapagpabago ng buhay mo dito sa community na meron tayo. Kaya dito po ako, na-recognize top 5 millionaires in the making. O diba, dating kadamang, my God, dating katulong. Top direct master po tayo, guys. O diba? So sabi ko, ang sarap pala sa feelings, no, na ma-recognize ng mga tao na dahil sa paghihirap mo, dahil sa kagustuhan mong makatulong ka ng maraming tao, dahil sa kagustuhan mong sobrang daming OFW pa na matulungan mo dito, the more na ma-recognize ka po, the more pa pala nalalaki yung income mo. Dito din po ako na-recognize na top direct hustler. O nung nasa abroad pa po ako, nung ginagawa ko pa po yung negosyo part-time, yung kumbaga, pa-seconds lang, pa-minutes lang na silip-silip sa cellphone kasi mag-aaway kayo ng amo mo pag palagi ka na lang nasa cellphone. So nakasama din po tayo sa gratitude, kumbaga rapture of gratitude. O, nung Thanksgiving at noong Oktoberfest, nako, ito po talaga yung pinakamalaking pinagpapasalamat ko sa buong Royals Academy. Grabe talaga, sus, bakit? Alam nyo guys, dito talaga na-experience ko, my God, first time ever experience ko na hindi po mababayaran ng kahit magkanong pera. Bakit? Dito po ako unang nag-birthday sa buong Royals Academy. O, dito po ako nag-birthday na nakakasama ko yung buong academy, buong mga milyonarya, buong successful na nakatupis with the Gen Zs. Kung kaya nila, kaya din pala natin mga OFW, diba? Yun po yun, yung Thanksgiving at Oktoberfest. Nakasama po ako dyan. Sobrang grateful po ako at sobrang thankful po ako na nabilong po ako sa community na meron tayo. Next po ako, Tek. Ayun, achievements. Alam niyo po guys, kung kayo ngayon, nakaupo, nakikita ako, naririnig niyo ako, nagdududa, natatakot, huwag kayong mag-alala. Normal lang po yan. Diyan din po ako galing. Siyempre, nagdududa, natatakot, talagang ganun talaga yung iniisip natin. Pero biruin nyo guys, tingnan nyo po to. Kung yung pera, may papadala mo, di ba? Pero dito, mga tao, anak ng OFW, pamangkin ng OFW, even OFW po, ipinagkakatiwala sa akin dito. How much more yung pera, di ba? So meaning, hindi naman po siguro yung halaga nila is ganun lang, di ba? Kasi pinagkakatiwalaan ka na, buhay na yan ng taong ipinagkatiwala sa'yo. Tama ba? Ganun po yung pinakaganda na mas lalo ko pa talagang iigihan, ipupursigihan ko pa talagang kumbaga ilalaban kasi hindi na lang po pangarap ko ang inilalaban ko dito araw-araw, kundi pati na po rin ng pangarap ng mga taong to na naniniwala sa akin. Diba? So next step, sa next po ako, Tek. Dito po talaga sa sobrang sarap talagang mabilong sa community na meron tayo. Guys, ako na po mismo nagsasabi sa inyo, hindi po madali sa abroad. Yes, I know that. 14 years po akong OFW. Pero wala pong kasing sarap na maglabas ka lang ng isang beses, pero kung buhay mo naman at ng buong family mo ang pwedeng magbago dito, gagawin mo lang yung part mo. Pag marunong kang makinig, marunong kang sumunod, marunong kang mag-always yes, apply, naku, good news po talaga yan. You're so lucky kasi nandyan ka na po sa momentum na patuloy mo lang po, makukuha mo din yung pangarap mo. Dahil yun lang din po, yung ginawa ko, kaya po tayo nagkakaroon ng income. Doing part-time this platform, I'm very so proud na nabilong po ako dito. Grabe talaga, as in. Biruin nyo yan, 42,000, magkano sahod sa abroad? Kahit nandun ka sa Hong Kong, 30,000 lang siguro sahod mo. Maliban na lang po sa mga skilled worker. Pero ako, literal nakatulong, ganun lang po talaga, 20, 21, mga ganon.
So, sobrang laking tulong po talaga. At dito po sa community na meron tayo, na bago po talaga yung buhay ko, 360 degrees. Bakit? Dito ko po na-experience, ang sarap pala maging ina. Di ba? Sobrang sarap maging ina. Na hindi ka na mag-iisip, ano kayang gagawin ko? Kasi katulong ka eh, gigising ka ng maaga, magpapaligo, papakain, lahat na, sa'yo na. Diba? Pero dito, na-involve ako sa community na meron tayo doing this platform full time. Nakasama ko na po yung anak ko dito. Ginagawa na po namin tong dalawa. At ang pinakamaganda pa dyan, magkasama na kami, dalawa na kami, doing this platform, guys. Imagine niyo po, for 14 years. First time ko lang pong nakasama at first time lang din po nakasama ng anak ko. Unang birthday niya, nakasama ako. Biruin nyo yan ha. Kung ikaw nanay ka, sakit nun. Pag ikaw yung ina, ramdam mo yung anak mo na wala sa'yo. First time niyang mag-birthday, first time niyang mag-New Year at first time niyang mag-Pasko. At eto pa yung pinakamatindi talaga. Kasi sabi ng anak kong bunso, huwag ka na lang umuwi ma dahil palagi ka na lang nagsisinungaling sa akin. Uwi ka ng uwi. Hindi ka naman nakauwi. Literal, pag ikay OFW, mas pipiliin mo po na manatili sa abroad para may maipapadalang pera. Pero, guys, isipin nyo po, yung oras na dumadaan, hindi mo na po maibabalik. Pero yung sama ng loob, sakit sa puso ng anak mo. Gagamot at gagamot yan, hindi mo na yan siya matatanggal. Kaya guys, kung ikaw ngayon, bago ka pa lang sa pagiging OFW mo, nakita mo to, narinig mo ko, personal testimony ko po dito. Grabe, sobrang daming nangyari sa buhay ko talaga. Unang-una dito ko po naranasan na masarap pala makinig. Kasi kung sa pagluluto lang, magaling ako kahit anong lutuin ko. Kaya ko pong gawin yan. Oo, mga Chinese food, mga Arabic foods, kaya kong gawin lahat-lahat yan. Pero sa industry na meron tayo, kung sino po yung nagpakita sa inyo ng opportunity na to, guys, mag-humble down po kayo kasi yan lang po talaga yung pinakasusi para yung lahat ng gusto mo sa buhay, lahat ng mangyari na gusto mo, kahit pa buong family mo, dito lang po yan ibibigay. Maniwala ka lang talaga sa sarili mo. At syempre, sa upline mo, kailangan mo talagang mag-always yes upline. Hindi ka naman itutulak sa upline mo na pa hindi magandang idudulot sa'yo. Ang sinasabi ng upline mo, kahit hindi mo pa alam anong gagawin, mag-yes upline ka lang. Meron ka po talagang mapupuntahan. Kaya congratulations po talaga pag meron kang GLLA. Okay? So, ayun po. Bago po matapos ang lahat, sana po na-inspired ko po kayong lahat. Meron lang po akong iiwanan na quote sa inyo dito. You didn't deserve the pressure, but it turned you into a diamond. Kumbaga, ngayon, nasa stage ka po na sobrang hirap na po talaga ng pinagdadaanan mo. Sobrang sakit na po talaga sa dibdib at sa loob mo na hindi mo na alam kung anong nangyayari sa'yo. Good news, magpapasalamat ka dyan. Kasi dahil dyan po, pinapatibay yung dibdib mo para lahat ng laban, kaya mong ilaban para sa mga anak mo, para sa family mo, at even mismo para sa sarili mo. Kaya tuloy-tuloy lang po guys, walang ibang sekreto para makamit mo yung buong pangarap mo. Meron ka lang talagang yes upline at GLLA, inuulit ko po yan. Keep that in your mind and in your heart. And ito po yung Dominant Queen, Juvie Jacosta, ang inyong lingkod. Thank you so much po at sana na-inspired ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa privilege na nakapag-share ako dito.